ginagawa nilang reliable source yung social media. Siguro, be wise enough. Think before you click. Good day, everyone, and we are back again and have a talk with the Incredibles! This is Incredible Ali. And this is Incredible Pal. I am Incredible Fe. I am Incredible Jack. And I am Incredible Arya. Nagamit ba kayo ng social media? Of course! Tinatanong Tinatanong pa ba yan? Lahat naman ng tao ay gumagamit Gen Z, ng Gen Z, tools oo. ng social Grabe media. yung tanungan eh. Hindi, anong most used na gamit niyo? Ngayon, Instagram. Instagram, no? Sa akin, TikTok. TikTok. Messenger. Dati pag tinanong mo anong most used, sabihin FB. Messenger, ganito, Or din ako ng FB. Pero do we really think na kailangan nating or kailangan na parang hindi, parang pagkatiwalaan yung social media. Kasi sobrang dami na nag-share sa social media, pero hindi naman natin sure kung talagang safe yung information natin dun. Di ba kung ano nag-login tayo? Siyempre, andun yung mga personal information natin. Oo. Ganun, di ba? Mga birthday, Numbers. saan nakatira, di ba? Pero kasi as a Gen Z, Then see. as a Gen Z, di ba meron kang feel minsan na FOMO, yung fear of missing out? Di ba sa social media, kung ano yung trending, yun yung gagawin mo kahit na alam mo na hindi dapat pagkatiwalaan yung social media, gagawin mo yung mga videos sa TikTok na sayaw, yung mga hindi na siya maganda, gagawin mo trend kasi nga gusto mong makasabay sa trends. Ayaw mong nare-left out. Oo. Sabayan mo siya kahit hindi siya healthy. Saka di ba kasi ginagamit din yung social media as dating app. Which is nakakatakot kasi paano mo nagagawang i-date yung So, sa akin social lang media naman. mo lang nakilala? Nasa social media mo lang nakikilala. Like, hindi mo siya kilala personally. You know that person lang, based sa kwento niya, yung about sa information sa kanya. So, paano ka nakakasure na siya talaga yun, di ba? Kaya, Paano yung social media nakakatulong sa inyo? Kahit sa anong aspect sa school, sa everyday lives? Yun nga, no? For me kasi yung social media, napaka-useful niya talaga yet dangerous. Alam mo yun? Useful siya in a way na dangerous. Ano kaya? Useful siya in a way na we get to communicate with other people na hindi na natin kailangan pang i-meet up personally. Especially sa emergency, parang madami na tayong pwedeng tawagan, marami na tayong pwedeng i-contact, ganito, ganyan. So, ma-relate ko na siya sa experience ko no? Nung nasa dorm ako, alam niyo yun, inatake ako and then, eto si friend kong to, isang tawag ko lang sa kanya sa messenger, tapos parang siyang naging ala Superman, lumipad, pupunta sa dorm. Si Ayun. Flash, Bush. Parang ano siya, pero danger siya in a way na, alam mo yun, parang masyadong magiging comfy tayo gumamit ng social media. Alam mo yung sinasabi nga na konting kibot, isi-share natin Share sa na. social media. Kahit Public yung na. mga confidential na infos, minsan nagagawa natin i-share. Alam mo yung personal struggles naman or personal na nangyari sa buhay mo. Kunwari, nagkaroon kayo ng conflict na magkakaibigan. Then, sometimes we tend to run doon sa social media and it's not healthy kasi there's a lot of differences, different perspectives sa sa issue na yun. Maraming tao na iba-iba yung masasabi na hindi naman talaga makakatulong. Mas lalo lang magkakaroon ng lamat, kumbaga, madadagdagan lang yung lamat. Na imbis na kaya nyo pang ayusin personally, since broadcast mo na siya social media, hindi na siya kayang ayusin kasi nga marami na napatong-patong na yun na yung something na hindi ko magets kung bakit kailangan pa nila i-post online. Yung personal problem nila, no? Hindi kaya yung issue nila na Tapos magjowa, Oo, di ba yung ina-expose yung kabit. yung mga ganyan. screenshot, yun yung dangerous Tapos makikita mo susunod na araw, pati na ulit sila. Diba? Like, anong point? Diba? Sinusumpa, tapos pakita mo may date. I love you so much. Oo. Okay na ulit, no? Pagkatapos mo. Relate? Kaya, Lord, di ako ang gano'n. daming use ng social media na hindi mo alam talaga anong purpose doon, no? Kung pang chismis pa, pang education,
Pero, Or cloud chaser. oo, pero malaking tulong din yung social media sa education. Sa education usapan ko. Pero minsan Pero may na-abuse bad siya. side, oo. Na-abuse siya. Katulad niyan kapag like, alam mo yun, minsan napopost natin yung mga taong hindi naman dapat i-post. Tulad na teacher natin, nagtuturo lang, makikita mo na sa TikTok na. Mhm. Viral na pala sila. Kaya alam mo yung ginagawa mo lang yung normal day mo, tapos magugulat ka na sa TikTok ka na. Viral ka. ganyan. Tapos alam mo minsan, yung kumakain ka lang mag-isa, you're enjoying your own company. Takot si Ariel. Sabi ni Ariel, alam mo, ayoko mag-isa sa labas kasi mga mamaya binibidyohan ako. Uy, loner yun. Sinabi niya sa ako. Kasi ang scary naman kasi talaga. Like, alam mo yung nananahimik ka lang, you're enjoying your own company, then suddenly, pag open mo ng TikTok, kawawa naman si ate kumakain mag-isa. Masyado kasi na-absorb ng mga tao yung nangyayari sa social media. Kaya tingin nila, lahat ng nangyayari sa tao, sa in person, ganun din yung Oo, nararanasan. totoo. Para sa inyo, ano yung mga limitations niyo pagdating sa social media? Para sa akin, ang limitation ko sa social media, wag mong i-share lahat. Kasi hindi mo naman kilala kung sino yung mga taong nakakakita. Kahit na friend mo, hindi mo alam kung ano palang iniisip nila or ginagawa nila. Pero maganda yung social media as pang-update yung mga puro yung friends mo sa Facebook, mga friends ko, mga family lang, tapos hindi kayo magkakasama. Malaking tulong siya malaman yung ganap doon. Pero ngayon nga, dapat limited lang. Tsaka yung pag kunyari, nasa isang lugar ka, tapos minay-dim siya agad nang nandun ka pa. Di ba parang, Danger. parang sinasabi mo sa iba Kung na, nasan ka. oo, tapos malalaman mo, uy, walang tao sa bahay nun, nakawal natin, gano'n. MIL yun. Di ba? Oo, tama naman. Naroon pag sa mga artista, di ba delikado yun sa mga Hindi Pwede na. naman i-post, pero yung wala ka na After. doon. Oo. To ensure your safety. Hindi ko naman yung gusto makipag-date gamit sa social media, pero ako lang naman. Parang know your limit talaga sa explore sa social media. Then meron pa yung based sa experience ko yung social media. 'Di ba syempre minsan sa sobrang naa-addict na tayo sa social media, maghapon na tayong nakababa doon. Wala, TikTok ka lang, Facebook ka lang. Yung mga Pas oras. Oo, yung mga responsibility mo hindi mo na nagagawa. Sa sobrang kaanuhan mo na. Wala, maghapon ka na. I-share ako. Nagagalit na yung mga pamilya mo sa'yo. No? Hindi ka pa Tas di ka pa nagsasabi. nakikinig. Di ba nakaderm tayo? Mm. Tapos pag minsan yung sobrang boredom na, huwag lang gagawin, i-use ko yung TikTok. Tapos, halimbawa, mag-start ako mag-nood dito pagkagising ko mga 8 or 9. Sabi yung panonood ko yan hanggang alas 2 yan. Pag wala akong control na scroll ako ng scroll, tapos alam ko wala akong gagawin. Additionally din, na alam niyo yung parang mga memes na hiwala yung Facebook ng mga tanda sa mga bata. Oo. Pero sa Facebook, puro siya fake news. Tapos parang yung mga matanda, magko-comment sila. Kung ano i-comment nila. Tapos halimbawa yung mga shared post ng mga Gen Z or mga millennials, ganun, di ba yung mahilig sa sarcastic. Tapos pag nabasa ng mga tanda, magko-comment, ano ba yan din? May experience Ako of that. Ako din! Experience ko yun! Sino muna? Ako muna. Hindi, ikaw muna. Sure ako. Yung post kasi yun, like, siya, kasi sarcastic lang naman. Oh. Nasayaw siya, pero naka-bralette siya, tapos naka-short. Sabi ko, wait lang, nagpo-practice ako. Sabi kong gano'n. Tapos, nag-comment yung lola ko. Sabi nung, yung lola ko yun, kapatid ng mismong lola ko. Sabi niya, sabi, wag yan, inay, malaswa yan. Ang ko, imbes na, hindi ko, ang mali ko doon, hindi ko naisip na meron pa palang mga matatanda. Oo. Ganyan. Kasi akala ko mga nandun lang, mga Friend ko, close mo, no? Madaling Madaling maniwala sa madaling ano, maniwala yung sa mga- information. Oo. Kahit fake Madalas news sa mga naman. matatanda. Oo. Yung hindi nila ma-pinpoint kung Facebook, kung Facebook, Kung fake kung news. fake news ba yun or legit. Kaya pag sa mga shared post din. Kasi nagdagsama yung yung Facebook at fake news.
hindi nila ma-identify. Kaya pag sa mga short post, di rin ma-identify yung mga matatanda. Kung ano ba, kung joke lang ba. Kaya nga, di ba po tayo kalokohan, tapos para yung iba, para entertainment lang talaga. Tapos matanda. Ano kayo na? Ay, ito pa. Ayoko lang kayo share sa inyo. May shinare post ako, may mura. Yung potassium, parang gano'n. Potassium, gano'n. Yung mga mura. Tapos, sa element. Kanina sa science. Nag-comment yung ate ko. Sabi, ano yan, pinag-aaral ka ng ayos na wala. Ate ko, ito pa ang malala. In-screenshot niya yun. Pinost niya sa Facebook niya. Kukunin ko yung cellphone mo, binilang ka, ganun, pinag-aral ko. Hindi ako makalabas sa amin. Sobrang kaya. Kasi wala mix lang naman yun. Parang may kasama pa yun, basta may mura. May potassium na gano'n. Basta ang lala. Eh, ayaw nila ng gano'n. Kaya kasi sabi na i-ano natin yung pagpo-post. Diba, lalo naman tayo sasabihin, i-ano mo yung pagpo-post mo, paano kung Ayun. ma-misinterpret ng ibang tao yung gusto mong gawin. Diba? Ito pa no, di ba, gawa ng social media, parang kaka-anxiety tayo. Mm. Sabi nga nito, yung sa FOMO, fear of missing out. Lalo sa TikTok, kung may nakakita kong mga emote-emote. Pero relatable naman talaga siya. Pero pag sunod-sunod yung makikita mo, hindi mo madedenay na parang nakaka-apekto yun sa... Totoo yun. Napaproject na Totoo project sa'yo yun. yun. Oo, na-attract mo yun. Totoo. Lalo yung kapag kunwari ay nakapasa sa board exam, tapos nag-iiyakan sila, pati ako naiiyak. As in, naluha talaga. Kala mo nagpa-aral ka din. Tapos mayroon May ambal. May ambal. Ano, wait lang. Ang daming nagiging doktor sa social media. Hindi naman talaga sila, alam mo yung pinag-aralan din na yun. ginagawa nilang reliable source yung social media. Yun yung nagiging mali na ngayon. Alam mo yung mas magaling pa sila sa doktor. Hindi, sabi ng TikTok, may sakit ako kasi nandito yung symptoms. Yan, related tayo dyan. Ikaw, Aryan. Ano yung share mo? Tawa ng tawa, Yung no? ano, Relate na yung rin. mga bata, di masyadong maaga nagsa-social media, Oo. nagsa-cellphone. Yung mga nanay, ganyan na technique eh. Para may magawa, May may magawa nagawa sa bahay. Oo, para may magawa sa gawaing bahay eh. Itinututok yung anak sa Parang Pero wala hindi naman natin sila masisisi. Kung sabi natin, kami na lang yung cellphone naman. Eh, iba na kasi yung panahon ngayon. Iba na yung generation ngayon. Wala ka nang malalabasan niya sa labas. Kapatid ko, 13 years old, di man lang nakaranas ng mga tumbang preso. Uy? Oo, Tayo ganun nga din. yung huling Uy? ano, nakaranas Wala ng na, gano'n. Wala na, kapatid ko din. Sabi ko Ano yun. ba, Ano naman yung pwedeng advice niya sa mga social media users sa tamang paggamit? Tamang paggamit. Dapat alam nila yung limitation nila sa paggamit ng social media. Yan, huwag basta-basta maniniwala sa nakikita lang nila dun sa social media na wala naman valid na Enough source. yun, enough hindi source. verified. As much as possible, huwag naman natin ikwento sa social media at online, ito lang buhay natin. Wala may kabit yung asawa mo. Parang hindi talaga make sense sa akin yun. Though, kahit aminin natin na pag may mga ganyang lumabas na issue, kagaya may magsarakan, di ba? Parang Sobrang GG invested tayo. tayo. Pero, pwede mo din siya isolve personally. Saka yung mga post naman, pwede naman yan ma-splice, pwedeng mag-cut-cut. So, hindi mo rin sure kung yung sinasabi ng user na yun, ito. Sa akin naman, think before you click. Alam mo, paulit-ulit na talaga yun. Pero kailangan mo talaga pag-isipan yun. It's either mag-share ka ng post, bibili ka sa mga online shops, tapos mag-share ng stories, ganun. Kasi pag-isipan mo, di ba, minsan nag-share tayo ng post kasi excited tayo na i-share. Hindi natin alam, super overshare na pala. Ganun. Sa akin na siguro, be wise enough. Be wise enough kung ano yung mga kailangan mo lang i-post sa social media. Kaya ano mga sabi niyo, think before you click, know your limitations. Given that, be wise enough who you trust, especially when it comes sa social media. Siguro pipiliin din natin yung mga taong pinapakisamahan natin or pinag-share natin ng info natin personally. Kasi baka mamaya, i-share niya, i-broadcast niya rin sa social media. Ako ano, huwag masyadong mag-rely sa social media kasi pwede naman mag-share doon pero yung buong buhay mo nandun na kilalang ka na kahit di mo naman talaga kilala personal. Ayun, sige. Tsaka ano, yung sabi nga dun sa lessons natin last time dun sa kay Ma'am Jom, kung hindi ka naman comfy na i-accept yung tao na yun, wala kang responsibility na
i-accept na, yung friend request niya. Then, yung epekto ng social media is parang, di ba parang nakikita natin, ay lahat sila magaganda, may marami ang buhay. So may insecure tayo na, bakit yung mga hindi ganito? So, Na in fact, hindi lang naman yung buong buhay nila nakikita mo doon. so dahil sa nakikita mo sa social media nila, parang tinatry mo na maging ganun. So, ayun guys, thank you so much for listening Sa sa podcast. Incredibles podcast. Hope to see you again. Love Bye. you. Hope you learned something. Ano ka sa... Sana,